Hello, in today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-lowest term ng fraction. Example number 1, 2 over 4. So para i-lowest term yan ay simple lang, hahanap lang tayo ng number na pwedeng i-divide kay 2 at kay 4. So dapat isang number lang yung i-divide natin sa kanila. So sa 2 at sa 4, ang pwedeng i-divide dyan ay number 2. So magdi-divide tayo ng 2 sa taas at sa baba. So unahin natin tong taas. So 2 divided by 2 is equal to 1 over 4 divided by 2 is equal to 2. So ang nakuha nating sagot ay 1/2. Kung pwede pa siyang i-lowest term, ay ilo-lowest term pa natin. Pero since pinakamababa na yung 1/2 na yan, ay yan na yung final answer natin. Next example, we have 3 over 9. So para i-lowest term natin yan, iisip lang tayo ng number na pwedeng i-divide sa kanila parehas. So dapat parehas na number. So ang pwede sa 3 at sa 9 ay number 3. So magdi-divide tayo ng 3 sa taas at sa baba. So unahin natin yung taas. 3 divided by 3 is equal to 1 over 9 divided by 3 is equal to 3. So ang sagot natin ay 1 over 3. So next example natin ay 6 over 12. So iisip tayo ng number na pwedeng i-divide kay 6 at kay 12. So ang pwede sa kanya ay 2. So unahin natin yung 2. Mag-divide tayo ng 2 sa taas at sa baba. So divide natin yung sa taas. 6 divided by 2 is equal to 3 over 12 divided by 2 is equal to 6. Ngayon, yung 3 over 6 ay mayroon pang ibababa. So pwede pang i-divide yung 3 at 6 sa 3. So paliitin pa natin. Equals, mag-divide tayo ng 3 sa taas at sa baba. So 3 divided by 3 is 1 over 6 divided by 3 is 2. So ang sagot natin ay 1 over 2 or 1/2. So mapapansin natin sa example na to ay dalawang beses tayong nag-divide para makuha natin yung lowest term. Kasi from the word lowest, yun nga yung pinaka mababa. So bukod sa solution na ginawa natin na to ay mayroon pang mas maikling solution para sagutan yung lowest term ng 6 over 12. So ito yung isang paraan natin, 6 over 12. Instead na mag-divide tayo sa 2 at saka tayo mag-divide sa 3, ang 6 at 12 ay pwede na siyang i-divide sa 6. So i-divide natin sa 6, yung taas at sa baba. So sa taas, 6 divided by 6 is equal to 1. So sa baba, 12 divided by 6 is equal to 2. So parehas lang yung naging sagot na nag-divide tayo ng 2, saka nag-divide tayo ng 3, ang kinalabasan ay 1/2. At ganun din yung kinalabasan kapag nag-divide tayo ng rekta na agad sa 6, 1/2 din naman. So ito ay mas mahaba lang ng konti at ito ay mas maikli. Sa math naman, wala namang problema kung ano yung method na ginamit ninyo as long as nakuha ninyo yung final answer, okay pa rin tayo dyan. Next example, we have 8 over 20. So saan pwedeng i-divide yung 8 saka 20? So i-try muna natin sa 2. Mag-divide tayo ng 2 sa taas at sa baba. So unahin natin itong taas. 8 divided by 2 is equal to 4 over 20 divided by 2 is equal to 10. Kung mapapansin niyo yung 4 over 10 ay pwede pang i-divide ulit sa 2. So mag-divide ulit tayo sa 2 sa taas at sa baba. So 4 divided by 2 is equal to 2 over 10 divided by 2 is equal to 5. At since wala nang pwedeng ibaba pa yung 2 over 5, so yan na yung ating final answer. Or, yung mas maikling paraan, instead na mag-divide tayo ng 2 ng dalawang beses, mag-divide na tayo agad ng 4 dahil lang 8 at saka yung 20 ay parehas pwedeng i-divide sa 4. So mag-divide tayo ng 4 sa taas at sa baba. So sa taas muna tayo, 8 divided by 4 is equal to 2 over 20 divided by 4 is equal to 5. So as you can see, parehas lang ng kinalabasan na sagot. Mas mahaba lang ito at mas maikli ito. Pero ano pa man yung ginamit nating solution, still ang pinakamahalaga ay makuha natin yung final answer. So ganyan lang kasimpleng kuhanin yung lowest term ng fraction. Ngayon naman, dahil alam nyo na kung paano mag lowest term, pwede nyong sagutan itong 5 questions na ito. So i-pause nyo muna yung video, sagutan ninyo, and pagkatapos punta lang kayo sa video description para tingnan kung tama yung mga sagot ninyo kasi ilalagay ko doon yung mga sagot sa questions na ito. So yun lang muna sa ngayon, hopefully ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito.
Kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutang pindutin yung like button at mag-subscribe ka na rin kung bago ka sa ating channel para ma-update ka pa sa mga tutorial na kagaya nito. So yun lang, maraming salamat.